Mr. President, happy birthday. 2014 forecast, a PTV special forum kanina, Mark, sabi mo, mananockout ba yung mga SMEs yung maliliit. dahil magkakaroon na nga this year ng ASEAN integration. That's right. I guess last year medyo nag-uumpisa na talaga. Nagbukas We're na. moving Actually, towards that. 2010. Yeah. Pero mag-full rollout ng 2015. Sir Diwa, ano po ang inyong tingin? Magiging apektado po ba yung ating small and micro, lalo na mga industries sa pagpasok ng ASEAN integration? Hindi ibig sabihin na pagka nagkaroon ng integration within the ASEAN, tatamaan lahat. In fact, ito ay dapat maging hamon sa ating mga SMEs upang i-improve yung kanilang competitiveness. Kung magkakaroon ng improvement ng kanilang competitiveness, then they can be more competitive. Bring down the cost, improve their productivity, increase their markets. In fact, pagka nagkaroon ng ASEAN integration, we are in effect expanding our markets beyond the domestic market. So that should be enough incentive for our people to improve beyond what they have today. That's one. Two, pag sinabi nating integration, hindi lamang sa merkado 'yan o kaya sa trade. Ito ay integration din sa financial aspects. Ibig sabihin, yung capital account magkakaroon ng liberalization 'yan. Ito yung pagpasok at paglabas ng kapital. Pangalawa, yung payments and settlements. Yung pagka ikaw ay nagbayad, anong klaseng payment settlements ang gagamitin mo upang ito ay kagad sa ibang bansa. Ano po ang magiging yung pwedeng gamitin? Magkakaroon ng parang tinatawag nating seamless payments and settlement system. Kasi ngayon, bawa, iba-iba tayong currency. Okay? Magkakaroon ng standards and harmonization of rules upang ito ay maisagawa. Yung ating trading transaction sa stock market, halimbawa, kapag ikaw ay bumili rito sa Philippine stock market, pwede ka rin bumili ng mga stock sa iba't ibang bansa. Yun ang ibig sabihin nun. So in effect, hindi tayo dapat natatakot sa ASEAN integration bagkus ito ay dapat nating tingnan bilang hamon sa atin bilang isang bansa. At sinabi natin kanina, we have what it takes to succeed. And I believe in that. May mga katanungan pa po ating studio audience, kaya ibaling po muna natin sa ating kasamang si Kirby. Tama ka dyan, Cathy. Marami na ang umiikot sa mga isip ng ating mga bisitang estudyante. Unahin ko na si Kim Dehita mula sa Partido State University. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang tanong ko pa ay para kay Sir Ronnie Nathaniel. So, sir, what are the chances po for the FIBA what are the chances for the Gilas Pilipinas as they join the FIBA World this year? Alam mo na, winning because we will not. Pero that does not mean we should not compete and play our best team. Yun ang situation na yun. Coach Chotres has made a proposal to the PBA to allow him to pick the players he wants to pick and to begin training in April. Kasi alam mo na yung United States, Estados Unidos, they are training in July and they are the dominant power. Iran is beginning to train in March. Kami naman sa August, 2 weeks before the champions. Paano yan? Hindi pwede yan. So the PBA has to respond. Alam mo na, the best lesson of national unity was the FIBA Asia Championship. Millions of Filipinos watched that. They're still watching the way we beat Korea. Hanggang na yun. They watch it and get thrilled about it. Ibig sabihin, when we want to achieve something, if we do it right, it can be done. Kaya. Yung kulang ng training. Pero yung puso ng Pinoy, iba talaga. We won because of heart, courage, and alam mo na isang lesson doon sa yung yung Gilas Pilipinas. They did not play for themselves. They played for each other. They played for our country and people. If we can translate that into the rest of our life, panalo tayo. Ayun. Sigurado. Pero maliliit na, ayaw pa mag-ensayo. Paano naman mananalo yun? No, they are now negotiating. Okay. So, sinabi ko sa kanila, ito para sa bayan. Ibig sabihin, your personal and club requirements must be sacrificed
for the national good. Okay. Diba? Attorney Mar, may follow-up lang din ako kay Sir Ron. Sir Ronnie, matagal na pong inaasam ng mga basketballista po ng ating ng Pilipinas na makapasok po sa NBA. Meron na po bang papasok this year? Bukod po dun sa muntikan ng pagpasok ni Japet Aguilar. Alam mo, yung problema ni Japet Aguilar, he is not physically strong enough to play in the NBA. Because he will have to guard Kobe Bryant, LeBron James. Paano yan? Mahirapan siya. He'll have a problem against James, against Kobe Bryant, and he is extremely good. That's why, si Japet Aguilar naman, tira ng tira sa labas. Because that's his only hope of getting into the into the NBA. Because yung height na, 6'9", 6'10", if he can shoot from the outside, consistently make 3-point shots, that's his only chance. Alright, maraming salamat. Si Genevieve Persiana, may katanungan din galing sa STI. Good evening po. Ang tanong ko po ay para kay as a student, napapansin naman po natin na mabilis na pagbabago ng technology ngayon. Sa tingin niyo po, ano po ba yung positibo at negatibong epekto nito sa atin? I think more on the positive side, no. So gusto ko lang sabihin, like yun nga kanina sinabi natin yung social media, 'di ba? Ginagamit niyo na. Nabanggit din na parang nawawalan na nga kayo ng time, puro kayo social media. Pero let's look at the bright side, no. Kasi ang social media hindi lang naman ginagamit for personal, 'di ba? Sa business ginagamit na 'yan. Itong 2014, you will see companies hiring or will be looking for social media analyst. Okay? So, pwede kayo lahat doon kasi mahilig kayo sa Facebook eh. So, sa Twitter, Instagram, YouTube, mas magaling pa kayo kaysa sa akin siguro dahil parati nga kayo nandun. Pero hindi, when we say social media analyst, hindi ko sinasabi kayo ay magiging social media operator. Iba yon. Hindi kayo yung taga-post ng mga, kung ano man yung comment doon. Hindi lang kayo yung taga-basa kung ano yung pinost ng mga kliyente. You are there to analyze the audience of that page. Ano ibig sabihin nun? Ano yung demographics na nandun? Okay? Sino ba nagpo-post niyan? Babae, lalaki, ilang taon? Okay? Anong oras sila nagpo-post? So lahat yan pag-aaralan nyo. Pag nag-post siya, bakit siya nag-duwa sa kumpanya na yan? Lahat yan pag-aaralan nyo yan. Okay? And you will have to create a report and give it to the management for them to make for decision-making purposes. So that's one of the opportunities given by technology para sa mga youth, no. Another job opportunity for everyone ditong 2014 na nakikita ko is ang tawag natin dito is Chief Digital Officer. Okay? So, nandiyan yung SMEs binanggit nga kanina. Karamihan ng mga SMEs nagsisimula pa lang, no, pumasok sa larangan ng teknolohiya. They're starting to convert their manual operation to digital. So, kailangan nila magkaroon ng isang tao na titingin nung buong proseso. Yung Chief Digital Officer is different from Chief Technology Officer. Yung CTO basically is yung infrastructure. No, yung CDO titignan niya yung buong proseso. Make sure from management, from senior, tapos pababa hanggang rank and file, for example, even customers, no. Lahat yan dapat titignan niya na lahat ng action niyan naaayon sa kanilang digital strategy. Mr. Liao, yes. napag-usapan niyo po yung mga magiging in na trabaho pagdating sa teknolohiya. You are a business technology analyst. Sa negosyo naman po, paano matutulungan ng teknolohiya, lalong-lalo na po ng new medium, ang internet, ang pagnenegosyo po sa ating bansa? Yeah. Opportunity kasi nga unang-una you know for a fact that with technology and of course with internet, no, it opens up your opportunity. Hindi ka na lang local, international ka na. But at the same time, it's also a challenge dahil yung operation mo, you have to be ready also to accommodate, no, more business opportunities from abroad, from other parts of the world. But at the same time, yung competition lumaki din, no? Kasi you're not just competing with yung dito lang sa local, meron din doon. So, may advantage siya, may disadvantage siya. But you can actually do a lot of things na hindi mo kailangan ng ganung kalaking kapital. Isa yon. So, nabanggit mo kanina yung SME, meron din tayong umuusbong ngayon yung mga home, yung mga family business, di ba? So, sabihin natin, gumagawa ka lang ng spaghetti dyan o palabok, pwede mo nang i-offer yan sa internet, no? So, you don't need that much capital. You just set up, let's say, a Facebook page or a Twitter or even Instagram lang, pwede ka na magbenta ng kahit na anong gusto mo. So, ang daming oportunidad ang nabibigay nito. Sa usapin ng technology, Cathy, we saw during the Yolanda incident na down ang ating mga telco.
at hindi makakontak, hindi makagamit ng telephone. It took days, some took weeks to put up their system. Sa tingin niyo po ba, Sir Liao, na dapat ang gobyerno magkaroon ng sariling backbone national para sa mga ganitong emergencies? Actually, meron na dapat nagkaroon lang ng kontrobersya, di ba? Pero ang importante doon, nare-realize ng gobyerno natin yung importansya nun. At tingin ko ngayon, andyan na naman yung usapin para gawin ito. And as you mentioned, during yung mga calamities na ganyan, nakita po natin kung gaano ka-importante yung communication. Mapaabot, hindi lang kung ano yung nangyayari sa lugar na yon, kung hindi pati yung ano yung kailangan nila. So, at malaki ang naitulong ng social media dito dahil kahit sabihin na natin na down yung mga telecommunication lines, pero one way or the other, napaabot nila kung ano yung nangyari sa pamamagitan nga ng internet, at marami sa atin ang nakakita kung ano yung nangyari doon, at marami rin yung naantig yung damdamin, at andun yung gustong makatulong, at mas lalong naging na widespread kaagad kung ano yung nangyari doon, at nagpadala tayo ng tulong sa pamamagitan ng internet din. Yung kalamidad na yan, Mark, we also saw how the government responded to the needs of the people. Sa tingin niyo po, Attorney JJ, what lesson should the government learn dun po sa pagresponde sa mga napakalalaking kalamidad na marami talaga ang apektado? Unang-una yung kahandaan natin sa natural calamities, that we should fortify. Hindi porque dumating na yung kalamidad, doon lang tayo magpaplano. Dapat ngayon pa lang, wala pang dumarating na kalamidad, wala pang na earthquake nga na sinasabi. Dapat may plano na ang gobyerno natin paano re-responde dito kapag kami mga malalaking pagguho o di naman kaya ay tubig. Ngayon pa lang siguro iniisip na natin dapat kung paano mag-purify ng water or ilan ang re-responde sa bawat area na earthquake prone. Higit sa lahat, the government should also put in more men who will not profit from such responsibility but instead would invest their dedication and passion towards helping the country. Kasi that's the only way that everyone else will prosper. If no one who's placed in a position would think of their pockets first. Sir Mon, ang ating bansa ay napakahilig sa kontrobersiya sa politika. At kahit na napakaganda na ng takbo ng ating ekonomiya, ang pinag-uusapan sa radyo pagbukas sa umaga o ang sadyaryo man sa mga opinion pages ay politika pa rin. Mababago po ba yun sa taong ito? Meron po bang paraan para po pag-usapan natin yung trabaho instead of yung political dynamics? Dadami pa eh. Habang papalapit tayo sa 2016, siguraduhin mo mas marami pa. After national sport, hindi basketball eh. Ang national sport, tingin ko ay politika. Tuwing mahalata mo yan, pag palapit na eleksyon, kahit yung basketball star ay tumatakbo. Itong 2014, in fact, pwede pong sabihin na make or break kay Presidente sa governance question. Bakit po? Pagdating ng 2015, puro eleksyon na yan eh. Actually, 2014 pa lang, ay marami ng usapin sa politika. Kasi may mga deklarado na kasing kandidato eh. At marami pang nag-speculate na pwede rin sila. Unfortunately, hindi mawawala sa atin ang politika sa taon na itong. Alright, hindi talaga mawawala ang politika sa atin at sa buhay ng bawat Pilipino. Yung sa sports naman, Cathy, kasi independent dapat of government yung ating sports associations. At yung ating POC is independent of the state, yung charter ng Olympic Committee, globally, worldwide. So paano natin masusolusyonan yan, Mr. Nathaniels? Who can intervene to improve sports in the Philippines? Palagay ko, it all comes within us, within the leaders, within those who are in the sporting community. If you look at Philippine sports, where have we succeeded? Everything supported on a private basis. Gilas Pilipinas, that's one. Manny Pacquiao, that's the other. Our billiards players, our pool players, that's all private. Nothing from the POC or the PSC, except one or two rare cases. But on a consistent basis, voila. Look at boxing, it's booming. We are sending fighters, we have 4 world champions. We are going to probably have a few more this year.
How does that come about? Because of the private sector support, not government support. Yun ang problema natin. And yung, like for instance, we have an agency called the Games and Amusements Board that supervises and controls professional boxing. But if you look at its record, it sucks. So, we will just pray for epiphany to happen. No, we don't pray. We work at it individually and collectively. Okay. Because like I said, I always have faith in our ability to get things done. If we can only open our minds and work together, it can be done. I hope you will be heard. And with that, Yes. nahingan na po natin ng huling mensahe ang ating mga panauhin. Umpisahan po natin dito sa kaliwa si Ginoong Jerry Liao, isang business technology analyst. I'm sure maraming nag-aabang din kung ano ba ang mga gadgets or ano yung technology na aabangan natin itong 2014. Unang-una, as early as January, you will expect octa-core phones and tablets. No? So right now, you're using single-core, dual-core, quad-core. Itong January, makakita na kayo ng octa-core. So mas mabilis na yung phones and tablets nyo. At syempre, ang good news, pag lumabas si octa-core, babaksak lahat ng presyo ng quad-core mo, pababa. Di ba? Okay, tapos you're going to see, good news yun, no? You're going to see wearable gadgets. So hindi na telepono yung hawak nyo kung hindi isusuot nyo na. So yung relos, mga bands, even yung mga sapatos Yung nyo, Google damit nyo. Glasses. Google Glasses, no? Yung Google Glass using augmented reality. But the important thing here is yung mga devices na suot natin will be context aware, no? Meaning to say, itong mga device mga device na ito ay makikilala o malalaman ang mga gusto nyo nung araw na yon, ano? Ibig sabihin nito, if let's say paggising mo medyo hindi maganda ang gising, medyo mainit ang ulo mo, alam ng device na mainit ang ulo mo. Talaga? Yes, alam niya Buti yung pa mood. yung device na lalaman yung asawa, Nila yun yun. no? So tapos yung araw na yon, based on your let's say record, sasabihin niya itong araw na to siguro mas gusto mo kumain ng ganitong pagkain, no? At kung ikaw ay lumabas, it will even suggest na dito sa lugar na to merong ganitong food na available, baka gusto mong kainin yan, parang ganyan, no? So yan yung mga and one more thing, as we speak right now, nangyayari ngayon yung CES, no, sa Las Vegas. At isa sa mga pinagkakaguluhan ngayon is what we call 3D printers. No? So ito yung mga, let's say mahilig ka sa kotse, mahilig ka sa sapatos, you can actually draw it sa iyong computer and ask the printer to print the shoes, pero kaya mong hawakan yung sapatos, may molde. So object yan, ano? At kung hindi kayo namamangha doon, meron na rin silang pinakita na 3D food printer. Okay. So yung pagkain nyo po, hindi nyo na lulutuin, ipiprint nyo na lang. No? At titingnan-tingnan Pwede po nyo lang. bang Titingnan-tingnan kainin nyo Yes. lang ganon. Actually, sinimulan nila ito dahil for the benefit of the astronauts, no? Kasi ang tagal nila sa space, yun lang ang kinakain nila, yung mga processed na food, no? So gumawa sila ng 3D food printer so that if let's say they feel like eating pizza, they can print the pizza. Yung pinakita nila sa CES actually is ang pinrint nila is candy. Okay. No? So yun yung ilan sa mga aabangan nating mga device 2014. Maraming salamat, sir. Itong sana isang show, itong buong show, no? Technology pa lang, tuwang-tuwa yung ating mga guests. At susunod po, huling mensahe mula kay Miss Paloma. Well, okay. For this year, whatever it is, whether it's politics, technology, sports, I agree with Mr. Nathaniels. We should start with ourselves. We should really start with ourselves, and we have to improve ourselves, our ideas, and maybe by doing that, we can influence other people collectively and towards the change in whatever aspects of life we have in the Philippines. Let us all be more responsible and be more aware of what's happening, really. Maraming salamat po. Huling mensahe mula kay Ginoong Danny Atienza. Sa akin naman po, masasabi ko lang, this is the year of the technologies. All the numbers. Pero kahit po ano mangyari, alam ko matibay ang Pilipino at lagi niyo tatandaan, kaysa maniwala kayo sa dragon at maniwala kayo sa kabayo, pagdasal po sa Diyos. Diyos ang huwag kalilimutan. Magandang gabi po. Huling mensahe at patuloy na magmamanman, Ginoong Mon Casiple. Well, tingin ko yung 2014, taon ito ni Presidente. Ibig ko sabihin, make or break ito. Inamin niya ito nung sinabi niyang last 2 minutes, ano? Itong 2014.
Actually, tingin ko, may mahaba-haba pa naman yung panahon, parang last quarter pa. Pero yung kanyang legacy ay nakasalang na. Wala na siyang panahon. Ano? Kailangan niya nang tapusin ang ilang mga proyekto niya, kagaya nung peace process sa MILF, para magkaroon siya ng mga legacy na paninindigan niya, no? Even beyond this term. Sa atin lahat, tingin ko patuloy ang mga usapin. Halimbawa yung mga bagyo. New normal na nga tayo. At least once a year na mayroong bagyong matindi o kaya isang disaster. Ano? At napakahalaga na yung capability ng gobyerno na paghandaan ng mga ito at mag-respond dito ay mapataas. Yan ang tingin kong issue na haharapin sa taong ito. Mensahe naman mula kay Attorney JJ Atienza. Ganito yan. Ours is a maturing democracy. That's why asahan natin that people will be more watchful of the judiciary. With the maturing democracy, nandyan ang mas dynamic na judiciary. Asahan natin ang mas maraming investigasyon dahil ang tao ay mas uhaw din sa katotohanan at mas maayos na pamahalaan. Hindi po sinasabi rito na makigulo tayo at sindihan pa natin ng husto yung pagkakagulo. Ang sinasabi po natin dito, if we have a maturing democracy, dapat mas mature din tayong mamamayan na imbes na makisali nga sa gulo, tayo ay tutulong upang matapos ito. Okay. Parting shot naman ni Ginoong Ronnie Nathaniels. Well, I don't want to talk about sports, but basically, yung feeling ko, we have to come together as a nation. We have to develop a sense of nationhood. We must care for our country and work together to move it forward. Yun ang importante para sa akin. And besides that, we must always remember that integrity is non-negotiable. Yun ang importante. Okay, final message mula kay Deputy Governor Diwa Gunigundo ng BSP. Well, I think ang 2014 will see a continuing story of resiliency. Ang ating ekonomiya ay mananatili na patatag at nakikipaglaban sa pandaigdigang arena. Number 1. Number 2, inaasahan din natin na sa pamamagitan ng pagtutulong-tulong, sa pamamagitan ng pagsusuporta, hindi lamang sa gobyerno, kundi sa bawat isa sa atin, sa agenda ng ating. Gusto natin lahat ay umunlad. No? Kung magkakaroon tayo ng ganitong klaseng espiritu, ako'y naniniwala na kayang-kaya nating mapagtagumpayan ang ano pa mang mga hamon at mga difficulties for 2000 and 2014. Finally, while we should always hope, I think we should also pray. Marami po salamat. Sa dami po na unos na pinagdaanan ng ating bansa sa mga nakalipas na taon, ang 2014 ay tila magsisilbing tanda na muli nating pakikibaka sa bagong hamon ng buhay. Naway magsilbing aral po ang bawat pagsubok na ating nalampasan na para muli tayong maging matibay sa bawat hamong paparating pa. Ako po, si Cathy San Gabriel. Sa kabilang banda naman, ang pag-usad po ng ating bansa ay magiging posible lamang kung ang mga mamamayan ay handa ng tahakin ang hakbang ng pag-unlad. Huwag po nating kalimutan na ang lahat ng bagay ay may sasakatuparan lamang kung ang bawat mamamayan ay handang makiisa sa isang misyon. Ako po, si Kirby Cristobal. Ang bawat pangyayaring nararanasan ng isang bansa ay sinasabing pinaka-epektibo upang maging mas matatag ang bawat miyembro ng sambayanan, bawat tagumpay, bawat kabiguan. Lahat ng yan ay may dahilan. Naway ang mga pangyayaring gumuhit sa mga pahina ng nakaraang taon ay magsisilbing paghahanda sa anumang hamon na hatid ng taong 2014. Ako po si Attorney Mark Castrodes, naway nakatulong po ang inyong 1.5 oras na pagsama sa aming talakayin ang mahalagang isyong ito. Ito po ang 2014 Forecasts, a PTV Special Forum.